isa sa mga factor na dapat natin i-consider if you are going to buy real estate or house and lot ay yung kanilang location. Dapat malapit po ito sa national road, meron pong public market na malapit, public utility transport vehicle, or grocery, schools. Hi, my name is John Kevin Paunen at nandito po tayo ngayon sa harap ng Dara Model Unit, which is a project of Tierra Rica Subdivision. At located ang project na ito dito po sa Barangay Malpitic, City of San Fernando, Pampanga. This model unit ay meron pong 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom, at meron itong 1 carport. It has a minimum lot area of 100 square meters at floor area na 92.30 square meters. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! So pag-usapan po natin ang exterior details ng Dara Model Unit. By the way, Dara Model Unit is a single attached. So ibig sabihin, single structure po siya kung saan yung bahay po is sagad doon sa pinaka-property line. Kaya meron po siyang firewall. Kagaya po na nakikita po natin, yung ginamit po na color accent. Makikita po lang sa video na ito po ay ginamitan ng white, orange, and smoke gray color accent which complements to the overall design of the facade. Meron po siyang estimated na nasa 3 meter setback space where you can set up this place as your pocket garden. And then nagustuhan ko na rin po yung kanila pong pintuan, meron siyang canopy, yung bintana, meron na rin pong canopy. At makikita po natin dito yung outdoor light. And by the way, kapag meron po kayong sasakyan, you don't have to worry sapagkat meron po tayong main carport. So this is our carport. As you can see, meron po siyang cover. Kasyang-kasya po dito ang SUV. If you have Fortuner, Ford Ranger, kasyang-kasya po dito yan. Meron po tayong electrical outlet na makikita po dito. Just in case gusto niyo pong maglinis po ng inyong sasakyan, you can plug dun sa ating electrical outlet. Yung ating pong carport, yung cover niya, meron po siyang main light. Just in case po, paggabi, you can turn it on. And kagaya po nung harap po natin kung saan meron po siyang setback, meron din po tayong setback dito sa side ng bahay. So makikita po natin, mga nasa 1.5 meter space ang meron pa tayo dito na kung saan, if we go straight sa pinakalikod, meron siyang connection po dito sa pinakalikurang area. Makikita po natin kung paano yung espasyo na meron tayo dito sa pinakagilid po natin. Ganun din naman po yung espasyo dito sa pinakalikod na nasa 1.5 meter space. So yung ating property lane po, mula dito sa pinaka-carport natin, all the way straight hanggang dito po siya at patungo po dun sa pinaka-firewall. Makikita po natin na itong espasyo na ito, pwede nyo po siyang extend as your dirty kitchen, laundry area, or service area. Meron po tayong access dito sa pinakalukuran, which is ito po yung ating back door. Elevated yung kanyang doorstep at meron na rin pong canopy. We have this 2-panel sliding glass window and later on, pagpasok natin, makikita po natin yan. Steel door na po ang ginamit po na pintuan dito with, tingnan po natin, so this is a steel door jamb na rin. Medyo spacious, that's why if you want to extend, so pwede po natin gawin yan. So before we enter the interior space, let's talk about the main door. Just like the back door, steel door na rin po ang ating main door with steel door jamb, door handle, at elevated ang ating doorstep. So come on, let's go inside. And as we enter the interior space, ang napansin ko po dito sa ating interior space is open concept po siya. Ibig sabihin, wala pong masyadong partition at kita nyo na po ang every angle and detail of the interior space. Anyway, so dito po sa pagpasok natin, makikita po natin agad ang kanilang formal living area. Kitang-kita mo po dito
This is a 4-seater sofa actually. 3 to 4-seater po siya. Mas pwede ka pang maglagay ng sofa dito and your center table. You have your TV console here at meron po tayong mga shelves dito. By the way, ito pong ating napakita is just a dress-up model unit. Kaya lahat po ng makikita natin mga gamit dito or any furnitures, appliances is just a sample interior design. And ito po yung kaninang ipinakita natin na 2-panel sliding glass window na meron po siyang screen and even here. So this gives natural lighting. May mga screen na po yan. Yung pintuan po pala, meron siyang stopper dito. And kapag in-open niyo po yan, tumama po siya dito. Ayan. Hindi siya babangga po dito sa pinaka-wall. Yung mga switches po natin, malapit sa pintuan. At dahil nga po ito isang open concept space, dito po sa area na ito, tinuturo ko po, this will be your formal dining area. So this accommodates a 6-seater dining table. Meron po tayong bintana po dito which is 2-panel sliding glass window. At ito po yung ating access patungo sa ating pinaka-backdoor. Nakagaya ng nabanggit natin, pwede nyo po siyang gawin as your extension ng dirty kitchen. And dito sa aking left side, this will be your main kitchen countertop na meron na pong naka-install na granite counter. May cabinet po dyan, stainless steel sink. At the same time, meron po tayo shelf dito. Yan, meron na rin pong 2-panel sliding glass window. On top of the main kitchen countertop, meron po siyang screen na rin. At meron po tayong toilet and bathroom dito sa ground floor. Ang nagustuhan ko po dito, gumamit po sila ng pocket doors. So, ang kagandahan neto na ma-maximize yung space. Sapagkat kasi kapag yung mga binubuksan po, ang nangyayari, nagagamit po yung mga space. So, ito, sliding lang siya or pocket doors po siya. So, hindi po na-occupy yung ibang space. Pagpasok po natin, we have this wall-mounted lavatory with water closet. Yung tiles, floor to ceiling na po siya. Meron tayong wall niche po dito. Nagustuhan ko yung design nung ating wall brick cladding or the wall tile cladding. Meron po siyang smooth finish na checkered yung design. Dito po sa area na to, this will be your shower area. We have the soap holder, tissue holder, mayroon tayong shower dito, at saka itong ating faucet. Meron din po tayong 2-panel sliding glass window which serves as an air vent and another wall niche. So dito nyo po pwedeng ipatong yung mga shampoos or soap. So nasa inyo po siya. And then yung height floor to ceiling, estimated po mga nasa 9 feet. At balik naman po tayo dito sa ating ground floor. By the way, nakalimutan kong bagitin yung height floor to ceiling. Estimated 9 feet din. Ito po yung mga empirical measurement lamang. So, tansyahan po siya. Yung ating main switch breaker, nasa likod po siya ng ating back door. Nandito po. Kitang-kita naman po siya dyan. Since nabanggit po natin kanina na ang Dara is a 4 bedrooms, so yung bedroom number 1 po natin is located po siya dito sa ground floor. Yan, perfect po ito if you have an elder family member. So, hindi niya na po kailangang umakyat sa taas para lang po makapagpahinga. So, we have this room. Gumamit po sila dito ng double-size bed. And dito po sa baba, meron pang space for a cabinet. And then, meron tayong electrical outlet dito sa pinaka below the bed frame. And normally po, 2 electrical outlets ang available. So, hindi lang natin nakikita sapagkat na-occupy po ng ating mga kama. And then, we have this side table dito po sa gilid. Tapos, meron tayong 2-panel sliding glass window dito sa tinuturo kong area na ito. Yung turnover pala pagdating sa ating wall is a white finish po siya. Wala po siyang mga wallpaper na kagaya po nito. Sabi ko nga po, pwede nyo gawing inspiration po ito if you want to design your house kapag ganito po ang napili po ninyo. Okay, so nakita na po natin yung mga details ng ground floor and now let's go upstairs. But before that, pag-usapan po natin yung kanilang staircase. So yung staircase, ang nagustuhan ko po dito, yung kanilang handrail, smooth finish na wood po siya. Tapos, yung railing, meron po siyang steel design. Painted with black color po siya. Tapos, yung tiles po na ginamit dito are ceramic floor tiles. Pero hindi po siya yung typical na perfect square. Rectangular po siya. Pahaba po siya. Parang mga planks. Ganon din po pagdating sa ating first stair treads, kung saan elevated po siya, ano rin po siya, tiles na rin. Pero pagdating sa ating mga hagdanan talaga, sa steps po, yung stair treads
are solid wood. Yung lapad po ng ating staircase, approximately mga nasa 1 meter. And now, let's go upstairs. Okay, sa pag-akyat po natin dito sa second floor, ang napansin ko agad dito yung kanilang flooring. So yung flooring po, kagaya po siya ng ating first floor, kung saan gumamit sila ng ceramic floor tiles dito. Sa aking likuran, we have this awning type window. Yan, pwede siyang open dito. Yan, tulak lang. Para at least kung uulan po siya, hindi papasok sa loob. Then yung air flowing po. At before tayo pumasok dun sa mga bedrooms, check naman po natin yung second toilet and bathroom dito sa aking right side. Kagaya po nung ating mga pinuntahan na bedroom sa baba at saka yung toilet. Ayan, pocket doors din po siya. Ang kagandahan kasi niyan is yun nga, hindi niya na-occupy yung mga ibang space. At pagpasok po natin, meron din po tayong wall-mounted lavatory, water closet, floor-to-ceiling yung tiles. Unlike dun sa ground toilet and bathroom, meron siyang wall niche. Dito po wala. Pero okay lang, meron po siyang soap holder dito tsaka tissue holder. Unlike yung ibang mga model unit na pinupuntahan sa ibang project, hindi floor to ceiling yung tiles, halfway lang. Ito kasi floor to ceiling na siya. We have shower, faucet. Ayun, ito pala. Nandito pala yung wall niche niya below the sliding glass window. So, check naman po natin yung mga available bedrooms. So, check po natin yung bedroom number 1. Dito sa right side ko po, ito. So, mapansin nyo po yung mga pintuan dito are all pocket doors. Tapos, ano siya? Panel doors po siya. So, this is a 4 panel doors. So, pagpasok po natin dito sa ating bedroom number 2, makikita po natin yung frame or bed na ginamit is a single size bed. Tapos, you still have space for a cabinet, and another space dito sa side. Pwede kang mag-occupy ng side table. Meron tayong window dito, 2-panel sliding glass window na meron po siyang screen. So, check naman po natin yung bedroom number 3. So, dito sa bedroom number 3, just like all other bedrooms, pocket doors na rin po yung ginamit. This is a 4-panel wood door. Ito po yung main switch niya. So, pag-proceed po natin dito, mas malaki yung espasyo ng bedroom number 3 compared sa bedroom number 2 natin. Makikita po natin, this bed or this space accommodates a queen size bed. Actually, this is a queen size bed. Pero meron ka pang spasyo dito na napakalaki. Mahigit 1 meter pa siya. Ito po, kitang-kita naman nakapag-accommodate pa tayo ng cabinet dito tsaka side table. Yung electrical outlet yan nandito sa side na ito at saka another electrical outlet below the bed. So, meron din tayong space po dito. Mga nasa 1 meter pa siya. At saka we have this 2-panel sliding glass window. At ito yung hinahanap po sa kabilang bedroom, yung single electrical outlet na nakaabang for a split-type aircon. So nakita na po natin yung bedroom number 1, 2, and 3. And now, let's check the final. Ito po yung pinaka magandang features ng bedroom. So this is the master's bedroom. Tandaan po natin, ang master's bedroom, usually siya yung may pinakamalaking space at may pinakamagandang feature. So dito po, gumamit na rin po sila ng queen size bed. But actually, pwede pa siya ng king size kasi meron kang space dito sa side. Ayun po, meron pa siyang side table dito. Napansin ko, may electrical outlet doon and another electrical outlet below the bed frame. Dito po siya. Pagkatapos, you have the space here. Mga nasa 1.5 meter space pa siya. At yung tinuturo ko pong yun po yung single electrical outlet for a split type aircon. Just in case magpapa-install sila. Tapos ito po yung bintana natin. This is actually a corner window. This is a 2-panel sliding glass window. Then we have this fixed corner window. Ito po yung pinakaharap natin para pag sakali po, if you want to extend, pwede kayong magpa-extend po ng balcony. Dito po siya. And since this is the master's bedroom, meron siyang ensuite toilet and bath. For privacy purpose, we have this wall-mount lavatory, water closet. Floor to ceiling na po yung tiles. At saka we have the shower and faucet. We have tissue holder, soap holder, electrical outlet for a water heater. Pero wala po siya, but it's okay. Pwede naman po kayo magpa-install kung sakali. So, ayun. Nakita na po natin yung interior space ng Dara model unit. Let's go outside and pag-usapan po natin yung mga other details. So kung naghahanap kayo ng housing project na maganda ang location, perfect po ang Tierra Rica subdivision. Sapagkat maganda ang location po nito. Very close sa National Highway, mga nasa 5 minutes drive lang po. Going to NLEX Mexico exit, napakalapit.
We have Pure Gold, fast food chain like Jollibee, McDonald's, marami pang iba. Ito po sa pinaka-okay na project pagdating sa location po. And by the way, pagdating sa mga amenities, we have a basketball court, tennis court, tsaka yung ating function hall. Wala pong swimming pool po dito, but it's okay sapagkat pag nasa subdivision ka, usually hindi naman madalas nagagamit po yan. At kung meron po kayong mga katanungan regarding this model unit na hindi po namin nabanggit, please don't hesitate to comment on our comment section. At naka-indicate na rin po ang computation sa description box ng video na ito. At nandun na rin po ang aming mobile numbers, WhatsApp, Viber, and email address at ang aming Facebook page just in case you want to request a free site visitation. So maraming salamat. Once again, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga house tour po namin. Thank you and see you on the next video.